Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper. Once again, nandito tayo sa site sa Hingoog City. Dito tayo sa isang area na may history talaga ng Japanese encampment. So, ang area na ito ay nasa tinatawag natin na undisturbed area pa. Medyo forest pa siya. Sa Bisaya pa ba, lasang, no? Kung titingnan nyo ang paligid yan. Okay. Then kasama natin ngayon ang mga katropa natin dito. So maraming salamat sa ka-team natin dito na Team Bato. Team Bato Mountain Climbing. Bansay! 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 Okay, so at naka-vlog kami ngayon kasi na-remap namin ang whole area. Then ongoing pa kayo mamaya. Naggawa na kami ng vlogging para makita nyo ang napaka-importanting mga detalye ng test digging namin. Okay. Ito mga tropa natin dito sa Hingoog. Actually, mga pang-5 beses na natin ito, no? Sa Hingoog City na nag-remap. Then ongoing ang ibang mga operasyon. Okay. So bago tayo patuloy, shout out muna sa mga katropa natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay? Before tayo mag-shoutout ng mga specific names, shoutout muna kay Mami, saka Baby Sniper dyan sa Balay-Balay. Kumusta kayo dyan, May? I love you. Then, shoutout kay Rogelio Manilingan. Rogelio Manilingan, Team Elio sa Negros Occidental. Kumusta, bro? Sa team dyan, regards. Okay? Then, good luck sa operation. Find Nugget, isa sa follower natin sa YouTube. Find Nugget FB name sa Kandingan, Negros Occidental. Kumusta kayo dyan, team sa Kandingan, Negros Occidental? Find Nugget. Kumusta, bro? Joey Felicilda. Filifilda, no? Okay, kumusta? Brother Joey, shout out. Then Rini Pipito sa Butuan City. Kumusta, brother Rini Pipito? Okay, kasama natin ngayon ang team Wild Dogs. Brother Amel, kumusta na, brother Amel? Huh? Okay. Yung si Sir, mga tropa natin dito na si siyempre hindi na natin sabihin ang pangalan para discreet, no? Kasi nasa may company, okay? Kasi kuya si bro, sama ni si kasi Paridudes, driver natin, saka ka-team natin Black Tiger. Black Phantom the Mix. Okay? So ito ngayon, buddies, papakita natin itong area na ito is very rich in history kasi may Japanese encampment nga, no? Dito si Kuya. Alam na alam niya. Anak siya ng tatay niya. Ang tatay niya. Tawa muna tayo konti. Ang tatay niya ay alam na alam ang history ng lugar dito. Dito ng banda sa left side namin, diyan ang Japanese encampment. Diyan ang river, diyan may creek. Diyan nagkampo mga Hapon dati during World War II. But before World War II, no? 1940s dito na. So, ibig sabihin, ang area na to ay napenetrate ng mga Japanese during and before World War II. Okay? So, siya nakakaalam. Lahat ng mga markers dito, alam niya. Kahit may mga remarkers na dito, alam niya saan ang old puno, old century tree, saan ang mga bato na hinahanap-hanap naman kanina na hindi mahanap. Okay. So, yan lang. Okay. Then, diretso na tayo sa papakita namin na test digging. So, alam na natin to na pag mag-remap ay may test dig talaga para ma-explain natin ang scientific method, engineering method, kung tama ba yung hinuhukay natin. Ito ba, papakita namin. Okay, diretso tayo. So, thank you. Bansay Team Bato, Team Mountain Climbing. Bansay! Okay. Sa likod namin, buddies, itong hukay namin. Okay, diretso na. Tignan natin. Tignan dyan. Itong puno na to, ito. Kung naalala nyo dati, may vlog kami sa Team Quatras. Yung mga ano yun eh. Mga military. Naalala ko pa yung ganito. Ganito. Sa kami na lang yun. Okay. Itong puno na to, tingnan nyo. Ano sa tingin nyo? Fruit bearing trees. Ibig sabihin, namumunga ng prutas na makakain. So, ibig sabihin nito ay malapit ang item. Hindi ka layo.
Kasi pag may puno na fruit bearing, pupunta ka talaga dyan para makakuha ng pagkain. So yan ang sikreto sa mga sa mga puno. Bago ang puno na to, may puno doon. Nara. Tumba. Ang puno doon na nara, distansya ng item. Nakakuha mo ko yan? Okay. Itong puno, dahil fruit tree siya, malapit ang item. Hindi ka lalayo. Okay. Anong puno to? Ito ang puno ng Dansunis tree. Ang Dansunis na to, kung titingnan nyo, yan o. Mabit lang ha. Okay. Pero old tree na to. Dahil alam ni Kuya na ang puno na to, dahil sila dito, din ang tatay na, dahil anak siya ng tatay niya eh. Nandito na to. So, ibig sabihin talagang old puno na ito ng Dansunis. So ngayon kung titingnan natin, ganyan talaga siya. Okay. Ulitin ko. Ito, may example kami. Sa Hinguog pa rin, Hinguog City, may old century tree na Dansunis. Nakuhaan ng 7 bars in front code 3. Ibig sabihin, ang Dansunis, sa harap ng araw, saan sisikat ang araw, dyan nakuha ang item, 3 feet lang galing doon sa puno. Doon nakuha, dito pa rin sa Hinguog. Okay. Ilang bars? 7 bars. Ilang feet? 5 feet lang yun. Okay. Alam ng Team Wild Dogs yan eh. Okay. Dito siya. Kaya ngayon, kung titingnan natin ang puno na to, same. Mas maliit pa ngayon eh. Okay. So itong puno na to, kung titingnan natin, yan o. Itong sanga niya, yan, talagang tinitwist. Okay. Baka sabihin nyo, Chris, maliit na puno yan. Baka bago lang yan, hindi. Dahil may living witness tayo si Kuya na alam niya na ang puno na ito ay hindi bago. Ha? Talagang old tree ito. Century tree o old tree. Ibig sabihin, matagal na ito dito. During the Japanese encampment, nandito na puno ito. Kaya tinitwist nila. So, ang direction ng twisting na to is due east. So, dyan sisikat ang araw. Yan. Pakita natin sa kompas para makita nila. Yan. From puno. Okay. Yan. Pakita lang sa kompas lang direction. Okay. From puno. Dito. Nasarap ko. Diretso na. 90 degrees. Ayan. Makita lang. 90 degrees. Baka simot is 270 degrees. Dyan sisikat ang araw. Diyan tayo nagkukay sa harap ng puno. Para maintindihan, yan. Yan ang hukay natin. Okay? So, fruit bearing trees, hindi kalalayo. Malapit lang ang item. So, galing dito, yan o. Almost 3 feet lang ang distansya sa puno. Okay? So, ngayon, pinahukay natin to dahil yun na nga, nalaman natin na old tree siya. Okay. So, paghukay natin ito, buddies, yan. Bago tayo maghukay, dapat may framing tayo na 5 feet by 5 feet. Yan. Ayan, hukay natin. Diyan ang center spot natin yan. Mistaka pa. Okay? Didiretso tayo doon. Dahil east side to, west side doon. Doon ang mangga. Old mangga. Hindi mo kita. Patay ng mangga eh. Yan dyan. Dyan ang bunker. May bunker yan dyan sa harap ng mangga. Okay? Di na natin ipakita yon. Diretso tayo. Ano nakita dito sa pagtestig natin ito? Diretso tayo sa tinatawag natin hidden trail marker. Ibig sabihin, mga marker na makikita sa ilalim. Okay. Unang-una, ito. Bote. Yan siya. Okay. Kung papansin nyo, 3 lang yan. So, ibig sabihin, hindi ito basura. Talagang ginawang marker. Kasi pag basura, maraming basag na bote dyan. Ito siya talaga, tingnan niyo yung bote na to. Makapal. Okay, wala siya tatak eh. Tiningnan ko wala tatak pero may letter C, yan, korba yan oh. Yan. Okay? Din ang kapal ng bote yan oh. Old. Okay, kung titingnan mo, hindi perfect ang pagkagawa ng linya. Yan. Oh, yan oh. Hindi perfect, di ba? Okay, ibig sabihin mahina pa ang mekanismo nila dati. Okay, old na buti kasi makapal oh. Yan. Almost 1 foot nakuha ito. Yan, may kasama pa sa bila. Saka ito. Yan o. Okay. Saan ang ibang piraso nito? Wala, di ba? Yan na siya. Talagang ginagawang marker. Yan, 3. Okay. Second HTM or hidden trail marker ito. Nag-isang bato na almost oblong na may sukat na
Bitrosan. Nakuha to 1 foot buddies. Okay. 3 inches standard. Yan o. 3. Yan o. 3 o. 3 inches siya. Okay. Oblong. Okay. Pag dito ka sa kabila, 2 inches yan. Yan. Okay. So, tingnan nyo. Talaga oblong. Okay. Yan na. Bote. Oblong stone. May dat malit. Code 5. Ito tinatawag na ito. Code 5. Letter V. Yan yung cutting na letter V. Yan. Ayan siya. Okay. Letter V talaga, no? Okay. Yan. Flat stone. Okay. Broken stone. Yan. Carbonated. May carbon na yan. Saka mga red tisa. Ayan. Buo. Okay. Ito mamaya na yan. Sa ibang dig site yan eh. Okay. So yan ang nakuha natin dito sa hukay natin na almost 3 feet na. So ibig sabihin ng HTM na to ay talagang backfilled nilagay dyan. So ngayon, ito pa. Ang special art of the Japanese. Ito yung tinatawag natin na mud ball. Yan siya. Yan. Pag maka-encounter ka nito buddies, yan. Din matamaan mo to ng bara, talagang basag to dahil ano lang to eh, clay lang to siya eh. Yan. Pero may dot yan oh. Yan, kasya yung isang daliring yan. Ang lupa yan, pero pinatigas yan. Circular yan. Ilang beses ako nakita nito sa Mindanao eh. Swerte hindi na basag. Swerte at hindi nabasag. So good luck sa Team Bato. Team Mountain Climbing. Okay? Yan, no? Hindi nabasag to. Pambira to, di ba? Diyan sa gitna ng dig site natin. Ngayon, ano po sabihin nyo? Talagang ginawang marker. Ha? Oh. Kung pagtabi-tabihin mo yan, yan. Glass, oblong, mud ball, code 5. Okay. Sulit na marker na, no? Direct under dig site. Red tisa. May retisa pa. Yan. Okay? So maraming salamat sa mga tropa natin, lalo na sa mga kumpare ko. Pari Chester, pari Otol Kimso Takida, then paring Jande on the mix. Thank you pre sa mga insights. Okay, sa mga tropa ko sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng pare ko. Yan, pinapakita namin to ang vlogging. So ang layout nito, old tree na Lansunis. Then in front, 3 feet in front, dig site, code 3, S side. So code 3 tayo. Yan. Yan ang mga nakuha. Okay. So, ngayon, may isa pa kaming tinitrench. Dito tayo. Pakita ko ang compass. So, maganda buddies. Pag ano kayo, mag-treasure natin, dapat may ano kayo. Ito, pala na all steel, gimbara, no? Trapal na itim. Straw. Paano kayo maghukay pag wala kayong pala o sa kabara, di ba? Saka maliban diyan sa mga market na nilinis namin ha, marami pang mga broken stone yan. Hindi na namin nilinis. Kung titingnan niyo, swell. Code 5, swell talaga na may mud ball. Kaya may mud ball. Pag makikita ka ng mud ball, center siya, swell talaga yung layer. With scattered stone. Yan. Then may bote, then may oblong. So ibig sabihin yan, nasa sentro tayo. Okay. Galing naman dito buddies, itong hukay natin, diretso tayo sa 135 degrees down. Yan. So, galing dito 10 yards. Yes. Okay. Ibig sabihin 30 feet. Yan. So, back azimuth niya 315 na to dito. Pero ang pinaka-base ang fulcrum natin dito, yung puno na to. Dahil ano ito sa mangga na luma. Diyan siya ang dig site. Okay? So code 3. Dito naman tayo, load to load, 135, 315 alignment. So ibig sabihin nito is 135 is code 456, 456 pattern. Diretso na tayo doon sa isang dig site. Papakita namin may ang marker. Diretso tayo dito. Straight 30 feet. Dito. Minara. Anong makikita mo sa 30 feet? Yan o. Charang dalawang bato.
Yan. Mga yan. Isa, dalawa. Okay? Na may sukat na 5. Dali ko sukat yan. Sukat, sukat. 5. Okay. Ilak ang 5 niya sa center. Okay, 5. Sentro-sentro ng bato. Ano yung 5? Ilak ang sa center, 5. Yan. Okay. 5 siya, no? Okay. Bakit dalawang bato lang? Kasi missing ang isa. Ito yung tinatawag natin na missing coordinate. Andyan sa ilalim ang isang bato nito. Itong tinatawag natin na tri-stone dapat. Pero missing ang isa. Ito yung tatamaan ng 135 degrees. So galing dyan, sukat na naman tayo ng 5. Ilak ng 5 dyan. 5. Tama ito pa na. Meron. Yan o. Balik tayo ito. Okay. Sa kabila naman dapat 5 doon. Sa dulo. 5. Sa dulo ng bato. Dulo. Likod ng bato. Likod. Ayan. Yan ang 5. Yan. Dito, pakita mo. Dito ang trenching natin ha. Hindi na pinigyan. Diretso na tayo. Yan. Okay. Ito siya. Medyo old niyog na. Pero may remarking. Pakita lang namin. Isa, dalawa, tatlo. Ito sa baliktad. In front. Tad yan. Baka kasi pa rin dyan di. Pakita mo tumira nito ha. Actually marami remarking dito. Kitang kita yan. Okay. So in front ito. Yan makita mong bato na. Winter. Kita nyo yan. Ang shape niya no. V-cut yan. Araw. Pointing to deposit. Babangga ka sa niyog na may remarking. Yan. Ayan, may resign. Ayan. Okay. Alay naman siya dito sa isang bato. Pag titignan mo itong bato nito, sloping. Ayan, like that. Ito. Titira sa dyan. Dyan ang counter niya. So, isa, dalawa, dito ang pangatlo. Dito ang dig site natin. Okay? So, ang dig site natin ito, kunti lang tinitrench natin. Pero may nakuha tayong remarkable marker. Anong marker natin ito? 1 foot bodies. May nakuha tayong ceramics. Yan. Yan. Ceramics na code 5. Ang disturb area pa ito, walang nakagalon ito yan. Yan. Hindi ito basura. Kasi kung basura, marami ito. Nag-isa sa 1 foot under. Yan o. Letter V ang cutting. Yan. Ito yan. Puti. Then may kasama siyang red tisa. Nabasag na to. Pula talaga yan. 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 So, sinasabi natin na center spot. Dito. Puti. Saka pula. Yan. Parang flag po lang hapon. Okay? Ceramics talaga to. Yan. Diyan to. Sa dig site. So yan balis ha. Triangulation with missing coordinate. Direct dig site ito. Okay? Then titingnan natin ang terrain dyan. Sarap namin. Yan. Creek na yan. So sloping itong position. From this point naman, doon sa, dito tayo sa, ito. Bakit naka-elemental marker ito? Yan. Kung titingnan niyo to, is fire element. Yan. So, ibig sabihin ito, south doon, norte dito. So, reference to para sa biglod doon. Mayroon dyang Nara tree na malaki sa south. Then, may biglod sa code tree niya sa east. Yung tinira na yon. Hindi na namin pakita kasi medyo malayo na. Almost 100 meters kasi from dito. Okay? Dito na naman, pag titingnan natin itong item na. Mag alas 10 tayo. Diyan, alas 10. Diyan ang bunker. Diyan. Yan. Yan ang bunker. Sa harap ng mangga na luma. Okay, kung titignan natin dito, yan. Okay. Yan. Titira ka doon sa bunker. 270. May bunker dyan. Pero from mangga, alignment naman in front. May remarker din nun. Pag mag alas 2 naman tayo, may drum type deposit dyan. Hindi na tayo dipakita. Medyo, may distansya, may 50 meters yan. Dyan.
Doon. Okay? So, importante buddies, itong naka-align na to, yan, kung titingnan natin ha, alignment niya. 135, 315. So, 135, 315 natin ito. Load to load na. Yung may ano, tinatawag natin na, okay. Diretso, yan. Yang may lansunis. Okay, na naka-code 3 ang deposit. From galing dito. Na may sukat na 30 feet. 30 feet lang yan. Okay. So, alignment na is 135, 315 degrees. So, ibig sabihin, back-to-back deposit ito siya. Okay. Pag dito, pag hukay natin, may ceramics. Sabihin ko. Yan. Saka may retisa. Nabasag lang to eh. Close up, close up. Talaga ceramics yan. Ayan. Okay. Then, doon sa lansunis ay may tinatawag natin na bote na basag. Okay. Yun lang buddies. Hopefully naintindihan nyo. Maraming salamat sa mga subscribers natin sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga pagpanonood nyo. Then sa hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe lahat para masubaybayan nyo ang vlogging natin every week, no? Almost every week may vlogging kami. Then sa mga katropa natin, lalo na sa Mindanao lamang, ay andito si Black Phantom para mag-arrange, no? Kung gusto nyo mapunta yung site nyo, direct lamang kay Black Phantom kasi busy ako sa live ko. Doon lang kayo makig-coordinate kay Black Phantom. May number ako dyan sa Facebook saka sa YouTube channel. Doon sa kanya para ma-arrange, no? Kasi almost every week may mga schedule na kami. Okay. So Black Phantom, maraming salamat sa videographer for today. Okay, so ito si Black Phantom, ang tropa natin. Kasama ang Team Wild Dogs. Saka si Kuya. Saka si Ma'am sa sa team natin sa Team Bato at Team Mountain Climbing. Okay, so maraming salamat and hopefully maging successful ang operation dito. May natestig na kami. Saka may hukay na sila eh. Natsambahan nila ang big load. 42 feet, no? Okay. Okay ang marker lahat. Din itong pinatestig namin ngayon. Saka yung isa, dalawang test dig. So yun, makikita natin ang resulta. So maraming salamat. Team Bato, Team Wild Dogs at Team Mountain Climbing. Okay? Sa lahat ng mga viewers, subscribers at mga tropa natin from Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Maraming salamat. Thank you for watching. Once again, this is Chris Sniper saying, eat, sleep, and explore. Then, Bansay! Bansay!